Gusto mong magbago, pero bakit parang paulit-ulit pa rin ang takbo ng buhay? Baka hindi pera, oras o kulang sa sipag ang problema. Ang totoo, ang nasa loob ng isip natin ang kalaban natin. Sa bawat segundo, libo-libong automatic thoughts ang dumadaan sa isip natin. At karamihan doon, hindi mo talaga pinili. They're just behaviors, habits, fears at old programming na paulit-ulit na lang. Sila yung nagde-decide kung gaano yung magiging confidence mo for the day, gaano karaming actions ang gagawin mo, at kahit gaano kalaki ang opportunity sa nakita mo, madalas napapalampas mo ito. Kung hindi mo sila matututunang i-observe, they will keep running your life on autopilot. Kaya sa video na to, ituturo ko kung paano mo mamonitor ang thoughts mo like a pro para ikaw na mismo ang mag-take control sa sarili mo. At kung minsan napapansin mo na sobrang ingay sa loob ng isip mo, tap mo na muna yung like, not just to support this channel, pero para tulungan yung algorithm na ma-share yung video na to sa maraming tao na kailangan din ito. Alam ko yung feeling na yon. Dati, pagising ko pa lang, may automatic negative thoughts na. Ang dami kong kailangan gawin. Matatapos ko ba to? Parang gulong ng isip ko. Ano ba mali dito? Wala pa akong ginagawa pero parang pagod na ako mentally. Kung na-experience mo rin yan, comment mo lang yung word na yes. Nakakatulong yan para makita ko kung maraming nakaka-relate. Gusto ko ring malaman mo, wala kang mali. Hindi ka mahina, hindi lang kasi tayo naturuan kung paano maging observer ng thoughts natin. Nung natutunan ko yung skill na yan, maraming nabago. Alam nyo ba, ayon sa studies, 95% ng thoughts natin today ay pare-pareho lang kahapon. Ibig sabihin, kung hindi ka aware, paulit-ulit mong iniisip yung parehong bagay. Mararamdaman mo rin parehong emosyon at gagawin ang parehong actions araw-araw. Kaya wala ka makitang results. Sa mga clients ko, lagi ko nakikita, gusto nila ng bagong resulta. Pero, luma pa rin naman yung iniisip nila. May malaking pangarap. Pero yung self-talk naman nila, imposible. Tandaan, parang movie ang projector ng isip natin. Kung anong film ang paulit-ulit mong iniisip, yun ang magiging buhay mo sa labas. Reflection yan ng mga bawat ginagawa natin araw-araw. Kung ayaw mo na sa pelikula, kailangan mo munang makita bago mo siya mapalitan. Kapag natutunan mong i-observe ang thoughts mo, hindi ka na mabilis matitrigger. Mas magiging kalmado ka na kahit stressful ang situation. At mas malinaw ka na sa mga decision making mo. Meron akong client na sobrang kinakabahan palagi bago ang meetings at marami sa atin na nakaka-experience ito kahit ako. Pero alam nyo, after 2 weeks ng ganitong practice, sabi niya, naririnig ko pa rin yung thoughts na baka magkamali ako. Pero di ko na ina-accept. Hinahayaan ko na lang na dumaan. Dahil doon nakapag-lead siya ng unang presentation, confident and composed. Kapag nakikita mo yung thoughts na to, mawawala yung power nila sa'yo. Kung gusto nyong gumawa ko ng part 2 na may live demo kung paano to ginagawa in real time, comment nyo lang part 2. Nakakatulong yon para malaman ko kung anong content ang susunod at sinasabi rin ito sa YouTube na importante itong topic na to. 5 steps para ma-observe mo yung thoughts mo like a pro. Number 1, pause and point. Kapag may malakas na thought na pumasok, huminto ka for 3 seconds at sabihin mo, there's a thought. Hindi ako to. Thought lang siya.
Nakakahiwalay yon ng identity mo sa iniisip mo. Number 2, label it. Don't fight it. This is just a worry. This is just a memory. Kapag nilagyan mo siya ng label, nawawala yung pagiging invisible niya. Number 3, ask, helpful or harmful? Nakakatulong ba tong thought na to sa goal ko? Kung oo, keep it. Kung hindi, let it pass. Hindi lahat ng iniisip mo kailangan mong paniwalaan. Number 4, switch to identity-based thinking. Bawat thought ay parang boto kung sino yung magiging ikaw sa future. Ano kaya ang iisipin ng confident version ng sarili ko right now? Example, ito yung luma. Hindi ko kaya. Yung bago, I'm the kind of person who figure things out. Number 5, journal your top 3 thoughts. Gabi-gabi, isulat mo. Today, napansin kong lagi kong iniisip. Ilagay mo kung ano man yung iniisip mo. Ganito yung pakiramdam na dala niya. Next time, pipiliin kung ano yung iisipin ko. Sa paulit-ulit na ganitong exercise, masasanay ang isip mo na pumili ng mas magandang thoughts. Hindi ikaw ang thoughts mo. Ikaw yung observer. Ikaw ang may choice kung ano ang gusto mong paniwalaan. Start small today. Pili ka ng isang step, gawin mo for 7 days. At mapapansin mong bababa na yung stress mo, tataas ang focus mo. Kung nakatulong to, bigay ka ng like. Hindi lang ako ang tinulungan mo rin ang algorithm na ipakita to sa mas maraming tao na nangangailangan nito. Subscribe ka na rin for weekly mindset lessons at i-click yung bell para ma-notify ka sa next video. Comment, I choose my thoughts today. Binabasa ko ang mga comments at makakatulong para maabot natin yung mga taong tahimik lang pero naghahanap ng ganitong guidance. At kung handa ka na mag-level up, simula na ito ng pag-reprogram ng isip mo. DM mo ako ng word na thoughts, let's see kung paano kita matutulungan personally.